Welcome to News 5 Everywhere. Zero incidents o wala na ni isang batang palaboy sa Ortigas Avenue sa San Juan at sa Madrigal Avenue sa Muntinlupa. Ito ngayon ang target ng Department of Social Work and Development o DSWD sa lahat ng kalye sa Metro Manila. Sumama kami sa DSWD sa kanilang pagronda at dito nakita namin kung bakit may kahirapang maabot ang kanilang layunin na tuluyang matanggal sa kalsada ang mga bata. Ganito ang madalas na eksena sa lansangan ng Maynila pagsapit ng gabi. Ang mga street children na ito, ginagawang tahanan ang mga kalsadang ito. At sa oras na dumating ang mga tauhan ng barangay at DSWD, agad silang nagpupulasan o nanlalaban upang wag silang dalhin. Ang mga batang ito kasi ang target ng bagong programa ng ahensya na naglalayong gawing zero visibility ang mga street children sa mga kalsada. Yung bata ay na nakikita natin doon na napapabayaan at na-abandon ay pinupull out po natin doon sa risk situations para ma-determine po yung kanyang kalagayan. Kinabukasan, bumalik kami upang tignan kung paano nila sinasagawa ang kailang reach-out operation. Nag-ikot kami sa Kalakhang, Maynila at sa mga karatig na lugar. At sa patuloy na paglilibot, namataan namin ang dalawang magkapatid na ito na itatago natin sa pangalang Flor at Elisa. Nagtitinda sila ng sampagita sa kahabaan ng Pasay. Sabihin lang kami ngayon natapos. Babalik lang kayo sa magulang nyo. Babalik lang kami. Meron talaga mga matitigas ang ulo ng mga bata na ayaw talaga nilang sumama sa ano. Kaya ganun ang ginagawa namin sa kanila. Iko-convince po namin yung mga bata o yung mga nasa kalye. Pag nasa kalye kayo, mas delikado yung mga bagay-bagay, maraming mga sasakyan. At kung nasa kalye kayo, mahirap yung pagkain, mahirap yung tulugan ninyo. Nauna nang ipinagmalaki ng ahensya na Zero Street Kids na raw ang ilang mga lugar gaya ng Ortigas Avenue at Madrigal Avenue. Kaya naman minabuti na rin naming silipin ang ilang lugar kung totoo ngang wala ng mga palaboy rito. Ang resulta, medyo-medyo. Pinuntahan namin ang kahabaan ng Ortigas Avenue. Sabi nga ng DSWD, isa ito sa mga target areas sila para talaga matanggal na ang street kids dito sa area na to o yung mga batang lansangan na tinatawag nila. Dito nga sa aming pinuntahan dahil kakaulan lamang, ito yung nalalaman namin na lugar kung saan sumisilong itong mga batang kalye na ito kapag umuulan at sinasabi nga dito ginagawa yung mga bisyo nila. So sa ngayon wala kami masyadong nakita mga bata rito at mga taga rito lamang talaga ang nakita namin. Pero sabi rin naman ng mga residente dito, meron pa rin naman daw mga batang lansangan na tumatambay dito at gumagawa pa nga ng bisyo nila. Meron pa rin siguro mamayang gabi. Kasi 12 to 12 ang schedule ko, inabot ang 11:32. May nakikita pa rin ako, marami pa rin. Kabilang din sa mga target areas ng DSWD ang Quezon Avenue, Kalayaan Avenue, Ross Boulevard, Balintawak Avenue, Airport area sa Parañaque, Kapasigan area sa Pasig at Barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Gumawa rin ang ahensya ng Twitter account kung saan maaring magsumbong ang mga netizens kung may makita silang mga palaboy sa daan. Giit ng DSWD, ang programa ay hindi para sa simpleng kalinisan ng mga kalye, kundi para mismo sa kapakanan ng mga bata. Kung siya ay totally inabandon ng kanilang mga magulang o baka may mga na-exploit siya doon sa lansangan. And then from there, pansamantala kung hindi makita yung mga magulang o kamag-anak, pinatutuloy po natin sila sa ating mga centers institutions, both from local government or sa national facilities po natin para i-provide po yung mga pangangailangan nila. Pero ang sociologist naman na si Jerry Apolonio ay hindi kumbinsido sa programang ito sa pangalan pa lang. Yung zero visibility. Kasi mas natatakot ako, mga bata ito, mas tatanggapin ko siguro yung 100% visibility but you know where they are. Kesa yung zero visibility pero nasaan yung mga bata ngayon? Do we have the capacity to monitor their whereabouts, yung well-being nila? May dalawang klase ng street children.
Ang off-the-road kung saan yung mga bata ay may bahay at pamilya. At yung on-the-road street children naman ay walang pamilya at nakatira mismo sa kalsada. Si Flor ay kabilang sa mga off-the-road street children na nasa kalsada upang magtrabaho. Isinama siya ng DSWD at dinala sa barangay upang doon ay maipablatter. Napag-alamang sa barangay 1 sa Pasay siya nakatira. Agad silang tumungo rito upang may pag-ugnayan sa barangay at maipatawag ang nanay ni Flor. Nagbabala ang DSWD sa nanay ni Flor na sakaling maulit sa ikatlong pagkakataon ang ganitong insidente ay kukunin na nila ang bata at ilalagay sa kanilang kustodiya. Hindi naman siya pinapayagan ko talaga. Pinapayagan ko magtrabaho. Gawa sa kagipitan namin, 5 sila magkapatid at gugustuhin ko man na sa bahay lang sila. Wala akong choice. Wala rin akong trabaho. Kung pagkakitaan ko lang, tinda lang talaga at saka mineral. Pero ang nanay ni Flor, hindi raw makakapangakong hindi na nga pababalikin ang anak sa kalsada. Si Flor, minsan na nga raw muntik masagasaan sa kalsada, pero tuloy pa rin sa kanyang pagtitinda. Siguro po babalik pa ako kasi wala po kaming choice. Wala po kami pambaon lahat kami. Ang determinasyong ito ni Flor na tulungan ang kanyang pamilya ay sumasalamin sa pangunahing problema ng programa ng DSWD ayon kay Apolonio. Ano ba talaga yung root cause? Ano yung pinanggagalingan nito? Ano yung mga tangent factors that brings the children to the streets? Nang sa ganon, kung ito yung pinagmumulan, ito yung mahanapan natin ng, kung hindi man solusyon, pamamaraan. Nang sa ganon, maalis sila sa streets. At sa aming palagay, kung ang dulot ng programa ay ang paghihiwalay ng anak sa kanyang magulang, ang pagwasak ng pamilyang mahirap ngunit nagmamahalan, di kaya'y ang pinapakita ng Zero Visibility Program ay ang kapos na paningin ng DSWD. Ako si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.